Naging mabilis ang pangyayari ng gabing iyon. Parehas na sugatan ang dalawang nilalang na parehas balot ng kababalaghan ang pinaglalabanan. Bagamat nasa kote nga nila ang kilalang kriminal na si Boy Katok, kinailangan pa din nila itong dalhin sa pinakamalapit na pagamutan upang malapatan ng lunas ang tinamong sugat ng tamaan ng bala ng baril ni Manuel. Ganon din ang kinahantungan ni Mikael. Wala pa din itong malay habang nasa silid ng isang pribadong ospital. Dahil sa nangyari, hinayaan na muna ng hepe na samahan ni Manuel ang kanyang anak. Halos lahat sila, hindi makapaniwalang ang patpating anak ni Manuel ang magiging susi upang madakip nila ang kriminal. Ganon din ang nararamdaman ni Manuel. Balisa ito at hindi mapakali sapagkat iniisip ang kalagayan ng anak. Bukod pa dito, malaking tanong kung paano napadpad si Mikael sa Binondo, gayong hindi niya naman sinasabi dito ang patungkol sa operasyon. Higit pa doon, ang nakakabiglang pangyayaring nakipagbuno ito kay Boy Katok na halos doble ang laki sa kanyang katawan. Iisa lamang ang magiging paraan upang malaman ang sagot sa napakaraming katanungan. Kailangan niyang makausap si Mikael sa sandaling magising ito. Maaari kasi siyang malagay sa alanganin gayong nagpadala siya sa karahasan. Pinagmamasdang maigi ni Manuel ang anak habang walang malay na nakahiga sa kama ng ospital at halos nakasalalay na lamang ang buhay sa aparatong sumusuporta dito. Teka, parang pamilyar ang lugar na to. Parang nanggaling na ako dito. Nagtatakang sambit ni Mikael sa sarili habang pinagmamasdan ang buong paligid. Tila ang kanyang kaluluwa muling nagbalik sa lugar kung saan niya tinanggap ang kasunduan at ang misyon mula sa matandang si Gloria. Tama, ito nga ang mekan. Pero bakit parang wala namang tao dito? Napapakamot ulo habang tahimik na naglalakad sa isang mahabang pasilyo. Ilang beses niyang paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ni Gloria, subalit wala ni kahit anong tugon ang kanyang naditinig. Hanggang sa may maulinagan siyang isang taong nakatayo mula sa hindi kalayuan at sa dulo ng pasilyo. Agad niya itong nilapitan upang magtanong. Tila naman may pinapanood ang taong iyon at hindi inaalis ang tingin hanggang siya'y tumating. Isang pamilyar na muka ang mas lumilinaw sa kanyang paglapit. Walang iba kung hindi si Lola Gloria na nagmulat sa kanya sa kasunduan at sa mutya. Seryoso itong may pinapanood sa baba mula sa pasilyo ng mekan. Lola? Tanong nito sa matanda. Hindi kumibo sa kanyang matanda at sa halip, napako pa din ang tingin sa baba. Marahang nilingon ni Mikael kung ano ang pinagmamasdan ni Lola Gloria at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang mahabang pila ng mga tao sa baba. Nakasuot ang mga ito ng puting pares na pare-parehas na mga damit. Sa pinakaunahan naman, isang matandang higanting may hawak na isang malaking timbangan. Puti ang buhok at mga balbas at bikote. May bruskong pangangatawan. Ano pong nangyayari, Lola? Muling tanong nito sa matanda. Nagaganap ang paglilitis at paglilinis sa mga pumanaw na upang matukoy ang kanilang kapalaran sa kabilang buhay. Tinitimbang ng umang ang kanilang mga kasalanan at kabutihang nagawa upang malaman kung narapat ba silang umakyat o masunog sa baba. Marang paliwanag ng matanda. Ganun pala yun. Nakakapangilabot naman. Komento ni Mikael. Saglit na nabalot ng katahimikan ng dalawa.
Hindi din makatingin ng diretso ang binata sa matanda sapagkat batid niyang may kasalanan siya dito. Bumuntong hininga si Mikael at naghahanda ng humingi ng kapatawaran nang naunang magsalita sa kanya matanda. Binali mo ang kasunduan sa pagitan mo ng Mekan at ng mutya ng salong. Nagkamali nga ba ang mutya nang piliin kanya? Nagkamali nga ba ako nang maramdaman kong may busilak kang puso at hindi magkakaroon ng intensyon na manakit ng kapwa base sa iyong personal na hinanakit, puot at galit? Bulalas ni Gloria, saka hinarap ang binata. Pasensya na po, Lola. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko na po napigilan ng aking sarili na makita ko ang mukha ng kriminal na pumatay sa aking mga magulang. Nakayukong tugon ni Mikael. Wala na siyang iba pang masabi sapagkat alam niyang walang ibang maaaring palusot sa kanyang ginawa. Kailangan mong maintindihan na ang iyong kalaban ay hindi ang mismong mortal na si Boy Katok, kung hindi ang imok na namamahay sa kanyang kalooban. Hayaan mong ang umang ang maglitis sa kanya sa sandaling siya'y pumanaw, sa sandaling magapi mo ang imok. Hindi responsibilidad ng sugo ang husga ng mga taong nabubuhay pa dahil lamang sa kanilang mga naging masamang gawain. Bagamat alam ni Mikael na galit ang matanda, nananatiling maaliwalas at kalmado ang ekspresyon ng mukha nito. Hindi ko po alam ang aking dapat sabihin. Gusto ko na lamang pong humingi ng tawad. Nanatiling nakayuko ang mukha ni Mikael dahil sa labis na kahihiyan. Huminga ng malalim si Lola Gloria. Marahang lumapit sa binata at nilapat ang kanyang kanang palad sa dibdib nito. Saglit na nagliwanag sa kanya marahang hinila. Kasabay ng paglabas ng liwanag mula sa dibdib ni Mikael ay ang mutya ng salong na nakipag-isa sa kanya. Kung noong una ay nag-aalab ito at kita ang paggalaw ng apoy sa loob, ngayon ay isa na lamang itong normal na batong kulay itim. Walang buhay at walang bakas ng anumang mainit na alab. Mapalad ka pa din sapagkat hindi ka napaslang ng kriminal na iyon matapos ang inyong sagupaan. Tuluyan ka nang tinalikuran ng mutya sapagkat hindi ito sang-ayon sa bugso ng iyong damdamin. Tungkulin ng mutya ang alisin ng masasamang elemento ng demonyo sa sino mang nasa ilalim ng masamang kapangyarihan nito. Subalit hindi tungkulin ng mutya na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang pumaslang ng sino man na ayon sa personal na intensyon nito. Pagpapatuloy ni Lola Gloria. Napatigalgal si Mikael na makitang hawak na muli ni Lola Gloria ang mutya ng kanyang nagsilbing pag-asa upang tuldukan ang kasamaan ni Boy Katok at upang mabigyan din ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Bagamat nagsisisi sa kanyang inasta, mukhang malabo na nga siyang pagkatiwalaang muli ng mutya o maging ng matanda. Sa ngayon, maaari ka nang makabalik sa iyong normal na buhay. Batid kong nasa kustodya na ng batas si Boy Katok, kung kaya naman limitado ng magiging galaw nito. Marahil ay isa sa mga taong nakapaligid sa kanya ang susunod na magiging tagapangalaga ng mutya at tuluyang mag-aalis ng imok sa kanyang kalooban. Nagpapasalamat pa din ako sa iyo sapagkat nasa kote na siya ng mga kinauukulan at matitigil na ang kanyang kasamaan. Muling binaling ni Lola Gloria ang kanyang tingin sa nagaganap sa ibaba. Hindi napansin ni Mikael na pumatak na ang kanyang luha. Maaaring nagampanan niya ang kapiranggot na tungkulin nang mahuli na si Boy Katok
Subalit alam niya sa kanyang loob na hindi pa doon nagtatapos ang karahasan. Ramdam niyang hindi pa buo o sapat ang kanyang nagawa. Nais niyang siya mismo ang magtanggal ng imok sa loob nito at maghatid kay Boy Katok sa kanyang paglilitis. Doon lang niya maharamdaman ang katarungan para sa kanyang mga magulang. Naging labis po ba akong makasarili sa aking inasta kung nangingibabaw sa akin ang galit sa taong pumaslang sa akin mga magulang at kasabay nito ang pangungulila? Bulalas ni Mikael. Napatingin sa kanyang matanda. Maaaring hindi sapat na dahilan iyon upang husgahan ka, Mikael. Subalit kailangan mong maintindihan na ang personal na galit at poot ang magsisilbing hadlang para sa iyo upang gampanan ang isang bagay, anuman ang ganda ng iyong hangarin. Gaano ka man kabait sa paningin ng iba, mabubura ang lahat ng iyon sa oras na manaig ang iyong personal na intensyon. Kung napatay mo si Boy Katok sa engkwentro, masasabi mo bang nagawa mo ang iyong misyon? Napakunot ang noo ni Mikael. Alam niyang oo ang sagot sa tanong ng matanda, subalit iniisip niya kung ito nga ba ang dapat sabihin, gayong batid niyang tila may malalim na tatas sa mga binitawang salita ng matanda. Muli na lamang siyang yumuko at pinagmasdan ang mga luhang pumapatak sa sahig. Hindi doon matatapos. Napatay mo ang katawang nagsisilbing sisidla ng imok. At sa oras na mangyaring maunang mawala ang katawan bago makulong ang imok, walang saysay ang iyong hirap at pagod. Sapagkat makakalipat lamang ng katawan ang imok, makakahanap ito ng panibagong biktima na kukontrolin. Ibig sabihin, kailangan na naman nating bumalik sa umpisa sa paghahanap sa bago nitong katawan at subukan siyang lupigin. Paliwanag ni Lola Gloria. Ikinagulat iyon ni Mikael. Doon na niya naunawaan ang nais ipahiwatig ni Lola Gloria. Naunawaan na niya kung bakit hindi sang-ayon ang mutya na unahin ang dahas na maaaring ikamatay ng sinuman na ginagamit ng imok. Isa na din itong malaking aral sa kanya na hanggat maaari, huwag pairalin ang bugso ng damdamin upang husga ng ilan base sa kanilang nagawa. Masaya akong makita kang ligtas sa kabila ng mga natamo mong pinsala. Ngunit ikinalulungkot ko na dito na magtatapos ang ating ugnayan. Maging ang iyong koneksyon sa mutya ng salong. Hangad kong makamit mo din isang araw ang matagal mo nang pinapangarap na hustisya para sa iyong mga magulang. Sambit ng matanda. May mga bagay na nais pa sanang sabihin si Mikael, subalit hindi na niya nagawa pa dahil tuluyan nang naglaho ang matanda kasabay ng paglalaho ng mekan. Sa puntong iyon, bumalik na ang kanyang kamalayan. Marahan niyang idinilat ang kanyang mga mata at napagtanto na nasa ospital siya. Mikael, anak! Naluluhang napalapit sa kanyang inang si Shelo, saka siya binigyan ng mahigpit na yakap. Ano bang pumasok sa isip mo at hinarap mo ng mag-isang kriminal na yon? Mabuti na lamang, hindi ka napahamak. Tama ang iyong ina. Labis kami nag-aalala sa kondisyon mo. Hindi namin alam ang aming gagawin sa sandaling mawala sa amin ang nag-iisa naming anak. Tugon naman ni Manuel na nasa kabilang bahagi ng kama at nakatayo. Pasensya na po. Hindi na po mauulit. Hindi na tuluyan pang nagpaliwanag si Mikael sapagkat alam niyang magiging komplikado lamang ang sitwasyon kung idedetalye pa niya ang patungkol sa mekan at sa mutya ng salong. Nagpalusot na lamang siya
na nadala lamang ng galit nang madinig ang balita patungkol sa maaaring lokasyon ng kriminal kung kaya nagawa niya itong puntahan. Magpagaling ka na muna. Tatawagin ko ang doktor mo at sasabihin may malay ka na. Kailangan ko na din kasing bumalik sa trabaho. Sambit ni Manuel. Sandali lamang po. Maaari ko po bang malaman kung anong nangyari kay Boy Katok? Tahasang tanong ng binata sa ama. Natigilan si Manuel sa nadinig. Bagamat ayaw na sana niyang magbigay ng impormasyon sa anak dahil sa labis na takot na maaaring gumawa na naman ito ng ikakapahamak niya, subalit minabuti niyang magsabi ng ilang bagay. Nais niya na ding mapanatag ang loob ng anak at wag nang alalahanin pa ang bagay na iyon. Sa ngayon, nasa pampublikong pagamutan si Boy Katok. Kailangan malapatan siya ng lunas dahil sa tinamong bala. Kapag maayos na ang kanyang kondisyon, dadalhin na siya sa kanyang selda. Huwag ka na mag-alala. Wala na siyang takas sapagkat bantay sarado na ng kapulisan ang buong ospital. Hindi man namin nagawang mahuli ang dalawa pang kasama nito, subalit tiyak kaming wala silang magagawa upang tulungan ang kanilang pinuno. Kami nang bahala sa kanila. Malumanay na paliwanag ni Manuel sa katuluyang lumabas ng silid. May kaunting saya sa loob ni Mikael sapagkat sa wakas, hawak na ng batas si Boy Katok. Subalit may bumabagabag pa din sa kanyang kalooban. Nasaksiyan niya ang lakas ng imok nang magising ang diwa nito sa loob ng kriminal. At hanggat iisa ang demonyo at si Boy Katok, makakagawa pa din ito ng mga bagay na hindi kayang arokin ng normal na nilalang. Natatakot siya para sa seguridad ng lahat. Dasal na lamang niya na makahanap agad ng nararapat na sugo si Lola Gloria at maaksyonan agad ang paggapi sa imok. Doon lamang mapapanatag ang loob ni Mikael. Sa kabilang banda naman, muling nagkita sa kanilang pinagtataguan sila Orly at Beatrice. Buisit, hindi na nga natin nakuha ang mga alahas. Nasa kote pa si Boy Katok. Galit na bulalas ng babae. Kahit kailan talaga buisit yung mga pulis na yan. Malaking hadlang ang mga yon sa ating pagyaman. Komento ni Orly. Ano na ang ating gagawin ngayong nahuli na siya? Dalawa na lang tayong kikilos? Ayos lang naman sa akin. Dagdag pa nito. Tila napikon si Beatrice. Sira ulo ka ba? Baka nakakalimutan mong kung hindi dahil kay Boy Katok, wala din tayong dalawa ngayon. Hindi tayo kikilos nang wala siya. Sa ngayon, magpalamig muna tayo. Gagawa tayo ng paraan para maitakas siya sa kulungan. Hindi siya maaaring magtagal doon. Hindi ako papayag. Galit na tugon ni Beatrice. Ang buong ospital kung saan dinala ang kilalang kriminal na si Boy Katok, napapalibutan ng kapulisan. Hanggat maaari, nais ng mga otoridad na hindi malaman ng mga sibilyan na nasa establishmento ang lalaki upang hindi pagmulan ng gulo. Batid nilang kapahamakan ang hatid sa kanila ng pamamalagi ng kriminal na iyon. Natapos na ang 4 na oras na operasyon sa kriminal. Hanggang sa loob ng silid kung saan isinasagawa ang proseso, may mga pulis na nakabantay upang matiyak na walang gagawing hindi maganda ang lalaki. Nakabalik na siya sa kanyang silid at sa labas ng pintuan may mga pulis pa din ang nakaantabay. Ayon sa kanilang pinuno, dadalhin na sa bilibid si Boy Katok sa sandaling magkamalay na ito at bumuti na ang kanyang pakiramdam. Hindi naman sila nag-alinlangan sa posibleng maging kilos ng mga kasamaan nito. Batid nilang 2 miyembro na lamang naman ang nasa labas at hindi nila magagawang maitakas si Boy Katok dahil na din sa higpit ng seguridad na pinapatupad sa loob at labas ng ospital. 4 na araw na ang nakalipas mula nang mangyari ang insidente. Subalit laman pa din ang balita sa telebisyon
radyo at dyaryo ang pagkakadakip sa kriminal. Ipinagbunyi ito ng lahat at pinarangalan ang mga taong nagbuwis ng kanilang mga buhay para lamang sa pagkakadakip ni Boy Katok. Subalit hindi pa din kampante si Mikael. Mahigpit na pinagbawal ni Manuel na lumabas mag-isa ang binata upang walang mangyaring hindi maganda sa kanya. Bagamat bugbog ang kanyang katawan, laking gulat ng mga doktor na walang labis na pinsala ang natamo nito at mabilis na gumaling. Batid ni Mikael na tinulungan siya ni Lola Gloria hinggil sa bagay na iyon. Bumalik na ang ulirat ni Boy Katok mula sa 4 na araw na pagkakahimlay. Kung kaya naman, inihanda na ang kanyang nakatakdang paglipat sa bilibid. Gaya ng ibinabang kautusan ng gobyerno, kailangan masigurong gwardyado ang magiging biyahe ng mga ito. Iisang kriminal lamang kung tutuusin ang kailangan lang maihatid sa bilibid. Subalit sa dami ng pagkakataong nakatakas ito sa batas, kailangan nilang masigurong walang aberyang magaganap. Oras na para harapin ni Boy Katok ang kanyang hatol at pagbayaran ang lahat ng kasalanan nito sa ilang taong pagpatay at paggawa ng hindi maganda. Hindi naman nagawang maitago ng otoridad ang pamamalagi ng kriminal sa ospital. Dala na din ng media na palaging nakaantabay sa lugar na iyon. Kung kaya naman nagtipon ang lahat ng grupong kumukondina sa kriminal. Daig pa nilang nagsagawa ng kilos protesta. Nagsigawan at nilabas ang kanilang kinikimkim na galit sa sandaling nakalabas na ng gusali ang lalaki. Nakaposas ito at may mga pulis na umeeskorte sa kanya papasok ng sasakyan. Kung anong masasakit na salita ang nadidinig ni Boy Katok mula sa mga sibilyan, tanda ng labis na pagkasuklam sa kanya. May mga bagay din na binabato sa kanya, subalit hindi niya ito alintana. Wala siyang anumang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga nagawa. Higit sa lahat, hindi siya nakakaramdam ng anumang takot sa posibleng kanyang kahinatnan ngayong hawak na siya ng kapulisan. Mabilis siyang ipinasok sa loob ng isang bus na dinisenyo para sa mga tulad niyang kriminal. May harang na bakal ang dulong bahagi kung saan siya pinaupo, habang nasa loob naman ay halos 5 pulis na armado ng matataas na kalibre ng baril. Kampante ang mukha ni Boy Katok at hindi kinakikitaan ng anumang pag-aalala. Grabe! Sa lahat ng kriminal na nasa kote namin, siya lang ang nakita kong grabe ang pagiging kalmado at hindi alintana ang mangyayari sa kanya. Komento ng isang pulis. Napalingon ang isa pa at pinagmasdan si Boy Katok na nakatingin sa labas mula sa bintana. Ganun talaga. Baka tanggap na niyang sa silya elektrika ang bagsak niya at hindi na din naman magtatagal. Mamamatay din siya. Wika nito. Nagsimula ng tumulak ang grupo. May 2 mobil ng pulis ang nasa unahan at 2 pa sa likuran. Sinisiguro nilang handa sila sa anumang magaganap kung sakaling magpakita ang ilang kasamahan nito at subukang itakas ang kriminal. Habang nasa biyahe, tahimik ang loob ng sasakyan kung saan lulan si Boy Katok. Hanggang sa magsimula ng madinig muli ng lalaki ang tinig mula sa kanyang isipan. Ang kaparehong tinig ng kanyang nadidinig nung gabing nakasagupa niya ang binata. Hindi ka ba talaga hihingi ng tulong mula sa akin? Ang akala mo ba, nagawa mo ang lahat ng iyon nang dahil lamang sa iyong sariling kakayahan? Pwes, nagkakamali ka. Buhat iyon sa aking kapangyarihang matagal nang nahihimlay sa iyong kalooban at inaantay lamang ang takdang oras upang magising ang aking buong potensyal. Panimulang buyo nito sa lalaki. Muli ay umiling-iling ang ulo ni Boy Katok na tila ba nangangalay o may kung anong mabigat na nakadagan sa kanyang balikat.
Hindi ko sinabing kailangan ko ng tulong mo. Alam kong makakatakas ako dito. Bulong niya. At paano mo magagawa yan? Gayong bantay sarado ka ng mga kapulisan. Bago ka lamang makakilos, siguradong pinulbos ka na ng kanilang mga bala. Sagot ng boses sa kanyang isipan. Hindi kumibo si Boy Katok. Alam niyang may punto ang kausap sapagkat maling kilos lamang niya o magtangka lamang siyang gumawa ng hindi nakaayon. Hindi magdadalawang isip ang mga pulis na paputukan siya. Alam ko na. Umaasa kang ililigtas ka ng mga kasamaan mo. Yung 2 kutong lupang nagtatago na din ngayon sa mga otoridad. Akala mo ba may magagawa sila laban sa seguridad na pinapatupad ng mga pulis? Masyado mo namang ginagawang tama ang sarili mo. Patuloy na panunuyan nito. Tumigil ka na! Gigil na sambit ni Boy Katok. Wala kang ibang maasahan kung hindi ako. Walang ibang tutulong sa'yo kung hindi ako. Ngayong nagising na ako, kailangan na lamang natin maging isa upang maging mas lalong malakas at makapangyarihan. Sulsul nito. Sinabi ko nang tumigil ka na! Hindi ako papadala sa anumang sinasabi mo! Napataas ang boses ni Boy Katok, sanhi upang tumawag pansin ito sa mga kasama sa loob ng sasakyan. Hoy! Ano bang sinasabi mo? Nababaliw ka na ba? Kakadroga mo yan eh. Kung ano-ano sinasabi mo. Wala ka na sa katinuan. Inis na sita ng isang pulis, sabay hampas ng baril sa nakaharang na bakal na naghihiwalay sa kanila. Baliw na yan. Ilang taon ba namang tumitira ng droga eh? Pati utak luto na. Komento pa ng isa at napuno ang sasakyan ng tawanan. Napakuyumpos ng kamao si Boy Katok dahil sa mga nadinig. Tila naramdaman naman ng imok ang labis na galit na nag-uumpisa ng mabuo sa puso ng lalaki. Ayan, tama yan. Ganyan nga. Magalit ka sa kanila. Hindi ka dapat pumayag na minamalit ka ng mga tulad nila. Dahil mas malakas ka sa kanila. Mas makapangyarihan ka. Lalo na kung magiging isa tayo. Tila tuluyan ang nakukuha ng imok ang loob ni Boy Katok. Napagtanto ng lalaki na hindi siya narapat tapak-tapakan lamang ng mga pulis dahil lamang armado sila. Matagal din siyang nagpalaganap ng takot at kilabot sa buong syudad at doon ay mas lalong tumibay ang kanyang reputasyon bilang kriminal. Isa pa, nabatid din niyang walang magagawa sila Beatrice sa kanyang kalagayan, gayong wala naman itong sapat na kakayahan. Higit sa lahat, walang alam ang mga ito kung asan siya o saan siya dadalhin ng mga kasamang pulis. Pwede na nga nating tirahin to eh. Matagal na din akong gigil sa mokong na yan. Sambit ng isang pulis na nilapit ang muka sa harang at nakangiti kay Boy Katok. Maging ako man, labis ang galit ko sa tarantadong yan. Pwede na nga talaga nating tapusin yan. Palabasin lang natin ang nilaban, gaya ng ilang mga kriminal na napatay natin. Paulanan din natin ang bala. Sagot naman ng isa pa at labis na tumawa. Paano ba yan? Pinagpaplanuhan ka na nila. Bakit hindi natin ibalik sa kanila ang mga masama nilang balak sa'yo? Sa oras na pumayag kang maging kaisa ko, makikita mo kung ano ang kaya mong gawin na hindi kailanman maaarok ng sino mang mortal. Pagbubuyo ng boses. Saglit na natigilan si Boy Katok. Pinagmasdang maigi kung paano siya inaasar at ginagawang katatawanan ng mga pulis. Payag na ako.
handa na ako makipag-isa sa'yo. Sabay nating ihatid ang mga ito sa impyerno. Bulong niya. Magaling ha. Ngayon, buksan mo ang iyong puso't isipan. Ihanda mo ang iyong sarili sa pagtanggap sa akin. Natutuwang utos ng Imok kay Boy Katok. Yumuko si Boy Katok at ipinakita ang kanyang mga mata. Kinalma ang puso at isipan para sa bagay na posibleng mangyari sa kanyang pakikipag-isa sa tinig na nadidinig. Inalala ang unang boses na naramdaman niya ang kakaibang presensya at init na dumaloy sa kanyang buong katawan noong gabing nakaharap niya ang taong matagal na din niyang hinahanap. Muli ay may kung anong kakaibang enerhiya ang dumaloy sa kanyang katawan. Sa kabilang banda naman, tila nanghihina si Lola Gloria na nasa mikan at mataas ang konsentrasyon upang tukuyin ang kinaroroonan ng bagong mangangalaga at sugo ng mutya ng salong. Naramdaman niya ang pagiging isa ng Imok at ng mortal na may-ari ng katawang nagsilbing sisidlan nito sa matagal ng panahon. Ano pong problema, Inka? Tanong ni Imlad. Kasamahan ni Gloria sa mikan, subalit ang tungkulin, maghatid ng mga kaluluwang malinis na ang kalooban papunta sa itaas. Inka ang tawag kay Gloria bilang paggalang sa matanda sapagkat siyang may pinakamataas na posisyon sa mikan dahil na din sa hawak na mutya. Naging isa na ang demonyo at ang kaluluwa ng katawang may-ari ng kanyang sisidlan. Mas magagawa na niyang ilabas ang kanyang buong potensyal at kapangyarihan. Nag-aalalang paliwanag ni Gloria. Ibig sabihin, gising na ang diwa ng Imok. At ngayong tuluyan ng nasakop nito ang kaluluwa at katawan ng taong pinamamahayan niya, mas magiging malakas ang demonyo. Sagot ni Imlad. Tumango lamang si Gloria. Tila nabatid niyang huli na siya. Hindi niya nagawang makulong ang demonyo bago pa ito tuluyang magising. Ang Imok ay magiging mas makapangyarihan lamang sa oras na magpasakop ang isip, diwa at kaluluwa ng taong kanyang pinamamahayan. Sa oras na mangyari iyon, mas lalong magiging malakas at makapangyarihan ito. Susunod na hakbang ay hanapin ang mutya. Hindi upang kunin ang kapangyarihan, kung hindi para wasakin ang reliko upang hindi siya makulong. Sa oras na mas mapalawig ng Imok ang kanyang kapangyarihan, magagawa na niyang magsamo pa ng ilan tulad niya at ilipat ang mga ito sa katawan ng ilan pang mortal. Nalagot na. Sa oras na mangyaring kumalat ang kapangyarihan ng Imok, mawawala ang balanse sa mikan. Maraming kaluluwang hindi makakarating dito upang malitis at malinis ang kanilang kaluluwa sapagkat sasakupin sila ng mga demonyo. Gulong hatid dito. Nag-aalalang sambit ni Imlad. Ang ganong sitwasyon, naganap na 100 taon nang nakakaraan. Nabuo ang Imok nang magtraidor ang dating Inka sa mikan at naging sakim sa kapangyarihan. Nagapi nila ang dating Inka at inakalang nalupig na ang lahat ng may kaugnayan dito, subalit hindi ganon ang nangyari. Ang kaluluwa nito nakatakas sa mikan at hanggang sa nakipagsugal sa demonyong si Apraim na nasa impyerno. Ito ang naging daan upang mabuhay ang Imok. Ilang beses na nilang tinangkang huliin ng demonyo gamit ang mutya, subalit bigo sila. Napapatay kasi ang mga sugo dahil sa lakas na din ng puwersa nito. Nauubusan na ng oras si Gloria. Kailangan na niyang mailipat sa susunod na sugo ang kapangyarihan ng mutya, subalit mula nang mabawi niya ito kay Mikael, wala pang tugon ng mutya hinggil sa pagkakahanap ng bagong mangangalaga dito. Balik sa sasakyan,
Ganap ng isa si Boy Katok at ang imok. Ano nga ulit ang inyong sinasabi? Tanong ni Boy Katok sa pulis na nagmungkahing patayin na siya sa loob ng sasakyan. Nagulantang ang mga ito dahil may nagbago sa itsura ng kriminal. Purong itim na lamang ang kulay ng mata at tila may usok sa mga iyon. Kitang-kita din ang mga ugat sa pisngi at leg. Nakangiti ito sa kanila. Ang boses naman, mas lumalim at tila galing sa isang malalim na balon. Papuputukan niyo kamo ko gamit ang inyong mga baril. Parang ganito ba? Sambit ni Boy Katok. Gamit ang kanyang isipan, kinontrol niya ang mga baril na hawak ng mga ito. Tinutok sa isa't isa. Pilit namang nilalabanan ng mga pulis ang puwersang sumasakop sa kanila at pilit na inaalis ang pagkakatutok sa kapwa-pulis. Nababalot na sila ng takot sapagkat hindi na nila maintindihan ang nangyayari. Hindi, nagbibiro lang ako. Nagbibiro lang kami. Nauutal na sambit ng isang pulis. Napangiti na lamang si Boy Katok. At sa pagkuyumpos ng mga kamao, sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa loob ng bus. Nagtalsikan ng mga basyo ng bala at mga bahid ng dugo. Nagawa niyang magpatayan ang mga pulis ayon sa kanyang nais. Naging tila bato-balani ang kanyang palad nang hinawi na niya ang bakal na harang at wasakin iyon. Nang tignan ng isang pulis mula sa unahan ng naganap sa likuran, laking gulat nito nang tumambad sa kanya ang dugo ang katawan ng mga kasama. Ngunit mas lalo siyang napatigalgal nang makitang may mga baril na nakalutang sa ere at nakatutok sa kanya. Sa isang iglap, sunod-sunod na kumalabit ang gatilyo at sinalo ng katawan ng mga bala. Dahil dito, natamaan sa ulo ang nagmamaneho ng bus at nagsimula ng mawala ng kontrol sa manibela. Nagpagewang-gewang ito at sumalpok sa mobile na nasa unahan. Sa lakas ng pagkakatama, lumipad sa area mobile at agad na sumabog ng bumagsak iyon sa lupa. Winasak ni Boy Katok ang kisame ng bus at lumundag pa itaas. Napansin niyang huminto ang mga mobile na nasa likuran. Palabas pa lamang sana ang mga pulis na sakay nito nang kanyang iangat ang mga sasakyan gamit ang puwersang nanggaling sa kanyang kamay. Animoy magnet na kinokontrol ang mga metal na bahagi ng sasakyan at mula sa ere, pinagsalpok niya ng pagkalakas-lakas sa mga iyon. Animoy mga bulalakaw na bumagsak mula sa kalangitan ang mga piraso ng nasusunog na bahagi ng mga mobil, ganun din ang mga bangkay ng mga pulis. Sinunod niyang balingan ang isa pang mobil na natira sa unahan. Inunat niya ang kanyang braso sa direksyon noon, sakay inangat. Sa pagsara ng kanyang kamay, napipi na parang lata ang sasakyan sa kahinawi pa kanan. Sa sandaling bumagsak iyon sa lupa, sunod-sunod na pagsabog din ang nadinig. Napuno ng makapal na usok mula sa mga nasusunog na sasakyan ang paligid. Humalakhak ng todo si Boy Katok. Ramdam na niya ang kakaibang kapangyarihang nananalaytay sa kanyang katawan. Handa na siyang harapin ang isang tao na tinik sa kanilang lalamunan. Walang iba kung hindi ang binatang nakaharap niya sa binondo na may hawak sa mutya ng salong na kailangan niyang mawasak upang mawala ang hadlang sa kanyang maitim na plano.